Magsisimula ang ating kwento sa isang nilalang na dahan-daang nagbubukas ng kanyang mga mata, worry galing sa isang bangungot na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Pawisan siya sa takot, bawat patak ng pawis ay tila mga patak ng kaba na dumadaloy sa kanyang balat, habang pilit niyang hinahabol ang hininga na parang nawawala sa kailaliman ng kanyang dibdib. Bigla siyang napabalikwas, umupo ng tuwid na parang tinamaan ng kidlat ng pagkagulat, at sa kanyang mga palad na nakadikit sa mukha ay naroon ang tanong, sino ang may balak na kitilin ang kanyang buhay? Ngunit mas lalong nakalilito, hindi niya alam kung nasaan siya. Ang paligid ay tila banyaga, hindi pamilyar, parang isang entablado ng misteryo na hindi niya matukoy. Isang minuto bago ang lahat ng ito, masaya pang nag-iinuman ang maraming tao, nagtatawanan, nagbabanggaan ng baso, at isang tinig ang sumigaw, para sa ating pagkakaibigan. Sumunod, may isa pang nagkomento, puno ng biro ngunit may halong paghanga. Napansin kong madalas na maglaro ng Great Rivers and Lakes ang binatang si Master Lin nitong mga nakaraang araw. Tumugon si Lin, may ningning sa kanyang mga mata at tinig na puno ng sigla. Simula bata pa lamang ako, mahilig na ako sa martial arts. Napakagandang immersive na laro ng martial arts ito, dapat niyo itong subukan. Ngunit agad niyang idinugtong, may bahid ng panghihinayang, subalit, may isang problema. Nakalaro ko na ang lahat ng available na storyline, at dito, ipinakilala ang bida, si Lin Yi. Ang galing mo naman, bulalas ng isa, halos hindi makapaniwala, ang haba siguro ng oras na inubos mo para matapos yun. Nakita ko sa website, malapit nang ilabas ang ikatlong bahagi ng storyline, at kasama roon ang isang full helmet immersion game helmet. Dagdag pa ng isa, puno ng paghanga, ang husay talaga ni Lin Yi sa larong yun. At may isa pang bamulong ng chismis, parang apoy na kumakalat, may mga sabi-sabi na ang helmet na yun ay isang bagong uri na magpapapasok sa iyo sa virtual world. Available na ito sa pre-order ngayon, at nagkakahalaga ng mahigit 20 milyon. Agad namang sumabat ang isa, puno ng pagkadismaya, hindi ako makapaniwala sa halaga, kalahati ng aking taunang allowance yan, hindi ko yata matitikman yun sa ngayon. Ngunit sa sandaling yun, si Lin Ye, may kumpiyansa sa mukha, marahang pinatungan ng daliri ang kanyang hinlalaki, at sa tinig na puno ng kapangyarihan ay nagsabi, ang helmet na tinutukoy mo, ito na yun. At parang eksena sa isang dula, lumabas ang isang katulong, tangan-tangan ang helmet na nakapatong sa isang tray, gulat na gulat ang lahat, ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pagkabigla. Hindi pa dapat ito lumalabas, sigaw ng ilan, habang inilalapag ng katulong ang helmet sa mesa. Hindi makapaniwala ang mga mata ko, bulalas ng isa, halos manginig sa paghanga, talagang may malaking impluwensya ang pamilya Lin Ye para makuha ito, tiyak na hindi naging madali yun. At sa huling hiling ng isa, puno ng pananabik at pangarap, kung sana'y may panganak ako sa pamilya Lin sa aking susunod na buhay, wala na akong aalalahanan pa. Ngunit pinigilan sila ni Lin Yi, at sa tinig na puno ng pait at katotohanan ay nagsabi, tama ka ng kalahati, abala ang aking mga kuya sa pamilyang negosyo, kaya wala silang panahong mag-enjoy sa buhay, ako ang bunso, at isa akong anak sa labas, walang karapatan, walang kapangyarihan sa pamilya, kaya pinili ko na lang maging isang walang kwentang playboy, isang anino na walang saysay. Hinto na tayo sa pag-uusap dito, aniya, may halong tapang at pangungutya, I-log-in ko na ito. Ipapakita ko sa inyo ang lahat ng martial arts secret manuals na aking natutunan, mga lihim na hindi ninyo kailanman nasilip. Inilagay niya ang helmet sa kanyang ulo, at biglang umilo ito ng mapulang liwanag, tila apoy na sumusunog sa hangin, habang nagdi-display ang system screen, isang tinig ang sumingit, malamig, puno ng panlilinlang, boses ng kanyang kuya. Minamahal na nakababatang kapatid, ang mabuhay ka lamang ay isang banta pa rin sa akin. Sana'y magsaya ka sa kabilang mundo. Ang ganda ng visual effects, bulalas ng isa, habang lalong kumikinang ang helmet na parang hiyas ng kapahamakan. Ngunit sa isang iglap, sumabog ang helmet, at iyon ang nagtapos sa kanya. Ang kanyang mundo'y nagdilim, at ang kanyang kaluluwa'y tila itinapon sa kawalan. Hinahanap-hanap pa rin niya ang kanyang sarili, hawak ang kanyang ulo, naguguluhan, siguro'y ako ay nag-transmigrate, bulong niya, puno ng pangamba. Naiinis, nagdurusa, naisip niya, nagpakatanga ako. Wala akong nagawang magaling kundi ang maging tamad. Bakit kailangan pa niyang patayin ako? Kung nakipaglaban kaya ako, iba kaya ang nangyari? Nagkamali ba ako sa pagiging isang walang silbi, isang useless na tao?
Ngunit bigla, ang kanyang isipan ay napilitan na makakita ng mga alaala, isang bata ang lumitaw sa kanyang paningin, at ang ina nito'y namatay nang siya'y isilang. Ito ang pangalawang kerida, mga alaala kaya ito ng may-ari ng katawang ito, tanong niya sa sarili, habang nanginginig ang kanyang kaluluwa. Sa buhay na ito, ang kanyang pangalan ay Chu Shu, isang anak sa labas ng pamilyang Chu sa Tongzhou Prefecture, sa Wei Commandery ng Yan Kingdom, 4 ang anak ng pamilyang ito, at pangalawa siya sa magkakapatid, ngunit dahil ordinaryong kerida lamang ang kanyang ina na namatay sa panganganak, napakababa ng kanyang halaga sa pamilya, isang alikabok na tinatapakan. Nakita niya na ang dating may-ari ng katawang ito ay nagpadalos-dalos dahil sa mahina nitong pagkatao, maaga siyang kumampi sa labanan para sa pagiging tagapagmana, at tumindig sa tabi ng panganay na si Chu Kai, ngunit hindi ito nagustuhan ng pangatlong kapatid, na may karapatang makipagkumpetensya para maging puno ng pamilya. Ginawan siya nito ng masamang plano, na parusahan, at ipinadala upang pamahalaan ang minahan ng pamilyang Chu sa South Mountain ng Wei Commandery, 3 taon sana ang itatagal niya roon, isang pagkakakulong sa ilalim ng lupa. Ngunit may nangyari, at nagpa siya ang pamilyang Chu na pumili ng bagong tagapagmana, dahil taglay pa rin niya ang dugo ng pamilyang Chu, kasali pa rin siya sa kwalifikasyon at kailangang bumalik kaagad sa pamilya, at siya ngayon ay nasa daan pauwi, dala ang bigat ng kapalaran. Nang marinig ang pangalang yon, kinuha ng bida ang isang tibak sa dingding, at nagtaka kung bakit pamilyar ang pangalang yon, binuhatan niya ito, at sa refleksyong bumungad ay nakita niya ang sarili, isang mukha na hindi na kanya. Nang mapagtanto niya, bigla siyang napaurong, naalala niya na sa larong Great Rivers and Lakes, ang ikatlong update ay magkakaroon ng bagong pangunahing kalaban, ang Demon Lord Chucho. Ayon sa storyline, ipinanganak ang Demon Lord Chakshu sa pamilyang Chu ng Tongzhou, matapos ang mga paghihirap at krisis sa pamilya, nagbago ang kanyang pagkatao, at tinahak niya ang landas ng demonyo. Di nagtagal, muling itinindig ni Demon Lord Chakshu ang isang sinaunang kulto, ang Glorious Kunlun Demon Cult, na mula pa sa mahigit 1,000 taon na ang nakalipas ay nabalot ng kasaysayan at dugo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, 4 na general ang kanyang itinaguyod, mga haligi ng kapangyarihan na kasama niyang pinangunahan ang buong martial world gamit ang demonic arts, at sa kanilang mga kamay ay sinakop ang malawak na lupain. Ngayong nauunawaan na niya ang lahat ng nangyayari, nagtaka siya kung dapat ba siyang matuwa o malungkot, ngunit sa kanyang isipan, sumulpot ang isang mapait na katotohanan, alam niya ang magiging kahihinatnan, alam niyang magiging isang mahalagang tao siya sa hinaharap, ngunit paano kaya siya magwawakas? Batid niyang lahat ng pangunahing kalaban ay talagang natalo sa huli. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng hamon, at itinanong sa sarili, tinada na ba akong magapi? Naalala niya na sa nakaraang buhay, hindi siya nakipaglaban, akala'y ligtas siya, ngunit namatay pa rin siya sa isang kahabag-habag na paraan. Ngayon, binigyan siya ng isa pang pagkakataon, sa pagkakataong ito, lalaban siya ng buong puso, mas mabuting maging mangangaso kaysa maging nahuhuli, mas mabuting maging apoy kaysa maging abo. Biglang, may nagbukas ng kortina, at isang babae ang pumasok, may nangyari po ba sa inyo? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Nagtaka siya kung sino ito, at sinuri ang kanyang alaala. Ito pala ang katulong na nagngangalang Ewer, naglilingkod sa kanyang pangatlong ina, ang tanga ng dating may-ari ng katawan, bulong niya sa sarili, akala'y kakampi niya ito, gustong-gusto pa niya ito. Ngunit naalala niya ang katotohanan, ang babaeng ito ay hindi lamang gumamit ng kanyang pangalan at sinira ang kanyang reputasyon, kundi lihim ding dinukot ang mga Menero at pinilit silang mag-alsa sa pamamagitan ng masasamang paraan, sa pag-asang mapapatay siya. Ngumiti siya ng may madilim na tingin, at marahang nagsabi, nahulog ko lang ang sandata. Nakita ito ng babae at nag-isip kung anong nangyayari sa kanya, pakiramdam niya ay may kakaiba sa kanya. Ang daang pangunahin ay naging mahirap tahakin dahil sa malakas na ulan, aniya, mas mabuti kaya na dumaan tayo sa mas ligtas na daan malapit sa Yuanbao Town. Ngunit ang bida, na may matatag na tingin, ay sumagot, narinig ko na ang daang yun ay papasok sa kagubatan sa ilalim ng Xiangming Mountain, at mataas ang tsansang makasalubong tayo ng mga tulisan roon. Umupo ito sa tabi niya at nagpatuloy, chismis lang yun, maraming mga ngalakal ang dumadaan roon papuntang Tongzhou. Tingnan niyo po ako, matagal na po akong nakasakay sa karwahe at pinagpapawisan na, mabaho na, gusto ko na lang pong makauwi sa mas mabilis na paraan upang makapagpaligo at makapaglingkod ng maayos sa inyo. Inilapag nito ang kamay sa hita niya, ngunit biglang nag-iba ang mukha nito sa pagkabigla,
habang tinitingnan siya ng bida ng may madilim na ngiti at iniabot ang kanyang kamay sa kanya. Nag-alala ito, at naisip na kakaiba si Chushu, parang ibang tao na, at nakakatakot. Pinisil niya ang mukha nito, habang nagsasabi ito na masakit, ngunit naglalaro lamang daw siya. Ngumiti siya ng maligaya, at mariing sinabi, dadaan tayo sa daang patungong Yuanbao Town. Umalis ang babae, ngunit bago lumisan ay iniwan ang mga salitang, mahalaga ka sa akin, ayusin mo ang lahat tulad ng dati. Sumang-ayon ito at umalis, bagaman nag-aalala na baka may natuklasan siya, ngunit pinilit nitong paniwalaan ang sarili na nag-iisip lang siya ng labis. Nakaupo roon, nagmuni-muni ang bida, alam niyang may dahilan kung bakit gusto ni Yue na dumaan roon, at malamang na may magiging problema, ngunit hindi siya dumaan dahil sa hiling nito, may kailangan siya roon, isang magandang oportunidad na naghihintay lamang sa kanya. Tumitig siya sa bintana, at sa kanyang puso'y sumibol ang isang bagong pangitain, sa bagong buhay na ito, ang pagiging Demon Lord sa hinaharap ay hindi ang tunay niyang kapakinabangan, ang katotohanang pamilyar na pamilyar siya sa storyline ng unang dalawang yugto ng laro, iyon ang kanyang tunay na kalamangan. Habang tinatangkilik ang tanawin, naisip niya, batay sa timeline, ito ang unang bahagi ng unang yugto, at aabuti ng halos 20 taon bago marating ang ikatlong bahagi. Alam niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga mangyayari sa susunod na 20 taon, ngumiti siya, puno ng tiwala, at bulong sa sarili, kung tama ang aking alaala, may naghihintay sa akin sa Yuanbao Town na dapat kong makuha. Matapos noon, dumating sila sa isang bayan na tila ba nilamon ng ingay at amoy ng masikip na palengke. Nagtataka si Yo, sapagkat sa kanyang paningin ay isa lamang itong payak na lugar, malayo sa Karangyan at lawak ng Tongzhou, ngunit sa kabila ng kanyang pagtataka, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, sapagkat alam na alam niya ang kanyang pakay, parang isang mandirigmang tiyak sa bawat hakbang. Ang kanyang mga mata ay huminto sa isang bagay na tila walang saysay sa unang tingin, isang tindahan na may pangalang Jipo Chan Shop, sa ibabaw, wala itong kakaibang anyo, walang palamuti o karangyan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang alaala, batid niya ang tunay na lihim, ito ay pugad ng mga hidden box. Agad niyang naalala ang alamat na bumabalot sa kasaysayan, 10,000 taon na ang nakalipas, isang sakunang nagngangalit ang dumurog sa buong daigdig, mga sekta ng martial arts, isa-isang nagbagsakan, parang mga bituin na pinatay ng dilim, at sa gitna ng kaguluhan, isang maestro ang lumikha ng mahiwagang sisidlan, ang hidden box, isang lalagyan na kayang magtago ng kayamanan, kaalaman, at kapangyarihan, upang hindi lamunin ng kalamidad, mas matibay ang selyo, mas dakila ang nilalaman. Pagkaraan ng sakuna, kumalat ang mga hidden box sa buong mundo, parang mga binhi ng kapalaran na ikinalat ng hangin. Ngunit ang sining ng paglikha nito ay naglaho, nilamon ng panahon, kapag binuksan, naglalaho rin sila, parang isang misteryosong regalo na hindi na muling makikita, kaya't ang mga tao, handang magbayad ng malaki, umaasang makakamtan ang yaman o kapangyarihan, ngunit tulad ng sugal, walang katiyakan, minsan walang halaga, minsan kayamanang higit pa sa ginto, purong swerte, purong kapalaran. Pumasok si Yo sa loob ng tindahan, at sa malamlam na liwanag ay tinanong niya ang may-ari, ito ba ang lugar ng mga hidden box? At bakit tila napakatahimik? Ngumiti ang may-ari, at sa mababang tinig ay nagpatunay, oo, ito nga, ngunit ipinaalala niyang ang bawat kahon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 taels ng pilak, sa bayang ito, kakaunti ang may kakayahan. Karamihan ay mga gwardyang kumikita ng barya, at sino nga ba ang maglalakas loob na isugal ang salapi para sa kapalaran? Ngunit biglang kumislap ang mata ng may-ari, nakita niya ang magarang kasuutan ng binata, at agad siyang bumati ng magalang, isang young master na tulad mo. Aniya, tiyak na kayang bumili, at sa kanyang tinig ay may halong pang-uudyok, ipinagmamalaki niyang ang mga hidden box na hawak niya ay mula pa sa malayong timog na kabundukan, isang kayamanang may patas na halaga. Isang kapalarang naghihintay lamang na buksan. Ngunit may mabigat na suliranin ng bida, kagagaling lamang niya rito, at bagaman makapangyarihan ang kanyang pamilya, taglay nila ang sariling mga teknik na ipinagmamalaki, siya mismo ay nangangailangan ng isang tunay na malakas na martial skill, mas masahol pa, ang katawang ito ay hindi nirerespeto sa kanilang angkan, walang salapi, walang yaman, walang pagsasanay, hindi man lang siya pinapasok sa pangunahing bahay, para bang isang anino lamang sa sariling tahanan. Dahil dito, naiwan ang kanyang katawan sa pinakamababang antas ng martial arts, ang body tempering stage.
At sa landas ng pagiging isang martial artist, dalawang pangunahing haligi ang kailangan, ang body training realms. Una, ang body tempering stage, kung saan pinapanday ang mga kalamnan at buto, hinuhubog ang katawan na maging sandata. Pangalawa, ang refining stage, na nagbibigay ng lakas na lampas sa karaniwang tao. Dito nananatili ang 70% ng mga martial artist, sapagkat maabot ito sa pamamagitan lamang ng tiyaga at pagsasanay. Ngunit ang mga susunod na yugto, ang blood condensation at innate stages, naroon ang mga tunay na eksperto, mga nilalang na tila Diyos sa lakas. Naalala ng bida ang simula ng laro, isang taong mababa ang pinagmulan ang nagdala ng isang ordinaryong hidden box sa bayang ito. Sa loob nito, natagpuan ang isang makapangyarihang training method. Mula sa kaong yun, itinayo niya ang sariling sekta at kalaunan ay naging maestro. Ngunit sa pagtingin ng bida sa paligid ngayon, iniisip niyang ang mga kahon ay tila mura, mahina, walang saysay. Tanong niya sa sarili, mayroon bang tunay na kayamanang nakatago rito? Biglang dumating ang isang bastos na tao, humiling sa may-ari ng tindahan ng dalawang hidden box. Tinawag ng may-ari ang taong ito na Li Jing, at nagkomento na hindi madali ang kumita bilang isang utusan ng pamilyang Li. Pinayuhan pa niya itong ipunin na lamang ang pera kaysa isugal. Binanggit pa niya na mataas ang pagtingin niyang Master Li San dito. Inilipat pa mula sa kusina upang tumulong sa kalakalan. Dapat gamitin niya ang perang yun upang makipag-ugnayan at umangat pa. Ngunit mariing sagot ni Li Jing, kahit umangat siya, mananatili pa rin siyang isang utusan. Nais niyang magbukas ng hidden box. Umaasang makakahanap ng isang supreme skill na magtataas sa kanya sa tuktok. Iniabot niya ang pera, at bagaman pinaalalahanan siya ng may-ari na walang kasiguraduhan ang laman, ibinigay pa rin ang dalawang kahon. Masaya si Li Jing, ngunit biglang pinigilan siya ng bida. Mariin niyang sinabi na nais niyang bilhin ang bawat isang hidden box sa tindahan. Batid niya ang nangyayari, si Li Jing ang makakatuklas ng martial arts skill mula sa isang kahon, at yun ang magdadala sa kanya ng kapalaran, gagawa sa kanya ng isang makapangyarihang lokal na eksperto. Alam ng bida na may isang malakas na martial skill sa isa sa mga kahon, marahil ay nasa dalawang napili ni Li Jing. Ngunit hindi ito tinanggap ni Li Jing, mariin niyang sinabi na siya ang unang bumili, ngunit ang bida, na may matatag na tingin, ay nagpahayag na binibili niya ang lahat. Kung may problema, pag-usapan nila. Naiinis si Li Jing, nagkomento na hindi siya maaaring apihin ng ganito. Siya raw ay miyembro ng pamilyang Li, isa sa mga nangungunang angkan sa Tongzhou. Ngunit ngumiti ang bida, may halong pang-uuyam. Pinaalalahanan niya si Li Jing na kanina lamang ay sinabi nitong ayaw niyang maging utusan ng pamilyang yon. Ngunit ngayon ay ginagamit ang pangalan ng angkan kapag naging seryoso ang sitwasyon. Mariin niyang sinabi, na si Li Jing ay isang utusan lamang, samantalang siya ay isang young master. Malaki ang agwat, malaki ang pagkakaiba. Biglang sumugod ang dalawang gwardya, lumapit kay Li Jing, ngunit ang bida, kalmado, ay nagkomento na maaari nilang pag-usapan ito. Napansin niya na si Li Jing ay nasa body tempering stage lamang, at hindi kayang lumaban sa ganitong karaming tao. Ngumiti ang bida, batid niya ang tunay na pagkatao ni Li Jing, walang kumpiyansa, walang tibay ng loob, ngunit kapag nakakuha ng martial skill, sama-sama ang ulo, nagsisimula sa masasamang gawain. Iniisip ng bida na sa buhay na ito, hindi niya hahayaang makagawa ng anumang nakakasama si Li Jing, kaya't mariin niyang inutusan ang mga gwardya, kunin ang lahat. Naguguluhan si Yue, samantalang si Li Jing ay nakaramdam ng matalim na sakit, para bang may napakahalagang bagay na kinuha sa kanya. Alam niyang siya ay nahumiliate, ngunit ang sakit na ito ay mas malalim, mas matindi. Habang umaalis sila, nagnais siyang maghiganti, hindi pa tapos ang lahat. Sa ibang pagkakataon, nakaupo ang bida sa harap ng isang kulay purple na bato, isang hidden box. Maraahan niyang ginupit ang kanyang daliri, hinayaang tumulo ang dugo sa ibabaw nito, biglang nag-react ang bato, nagliwanag ng matindi, at sa isang iglap ay bumukas, mula sa loob, isang kumikislap na bato ang lumutang, nagliliwanag na parang bituin sa dilim. Agad niya itong nakilala, isang Taoist training manual, ang innate art, isang ikaapat na antas na metodo. Ang metodong ito ay hindi basta-basta, kaya nitong magtayo ng tunay na inner energy, magtanggal ng sakit, magbalanse ng kahinaan at lakas, patatagin ang pundasyon, at panatilihing dumadaloy ang enerhiya magpakailanman. Alam niya ngayon kung bakit sa orihinal na laro ay mabilis na umunlad si Li Jing at naabot ang rurok. Batid ng bida ang sistema ng ranggo, ang mga normal na training method ay nahahati sa 9 na antas. Ang una, pinakamababa,
Ang ika-9, pinakamataas, ang unang 3 antas ay sapat na para sa maliliit na sekta, ang gitnang 3 ay mga kayamanang kayang magtatag ng sariling sekta, at ang huling 3 ay hawak lamang ng mga great sects, lubhang bihira, lubhang mahalaga. Sa itaas ng 9 na antas, may 2 pang supreme at peerless, ngunit kahit hawak niya yun, hindi pa niya magagamit. Iba ang innate art, kaya nitong hugasan at muling hubugin ang katawan, muling itayo ang pundasyon, at hindi ito limitado ng edad. Tila ba para sa kanya mismo ito ginawa, ngumiti siya, sapagkat sa sandaling iyon, hawak na niya ang isang matibay na sandata sa hidwaan ng kapangyarihan ng pamilyang Chu. Tumitig siya sa iba pang mga kahon, iniisip niya, ano pa kaya ang laman ng mga ito, magtataglay kaya siya ng isa pang kapalaran. Samantala, sa ibang lugar, nagkita sina Li Jing at ang kanyang young master, si Li Tong, ika-7 sa ranggo ng kanilang pamilya. Nais ni Li Tong na maupo si Li Jing, uminom, at ipakilala sa ilang babae. Ipinaliwanag ni Li Jing ang nangyari, isang tao ang pumihil at nagnakaw sa kanya, ibinigay niya ang pangalan. Ngunit hindi man lang ito nag-alala sa pamilyang Li. Nagtanong si Li Tong kung sino ang hanggal na magnanakaw sa kanila. Ipinaliwanag ni Li Jing ang lahat. Nagkomento si Li Tong na mahalaga ang pamilyang Li, kahit utusan si Li Jing, bahagi pa rin siya ng pamilya, magpapadala siya ng tao upang hanapin ang magnanakaw na kumikilos ng mayabong. Makalipas ang 1 oras, nagulat ang isa na nakita nila ang magnanakaw, mula sa pamilyang Chu. Nabigla si Li Tong, sinabi niya kay Li Jing na ito ay problema. Sa 3 pangunahing pamilya, nauuna ang Xin, kasunod ang Chu, at huli ang Li, pinakamahina. Kahit naroon ang kanyang kuya, wala silang magagawa. Pinakamabuti raw na malaman kung kailan kikilos at kung kailan hindi. Nagtanong si Li Tong kung aling young master ng Chu ang naroon. Sagot ng tao, ang pangalawang young master, si Chu Shu. Biglang tumawa si Li Tong, nagkaroon ng kumpiyansa. Sinabi niya kay Li Jing na haharapin niya ito ng personal. Ipinaliwanag niya na si Chu Shu ay isang pagbubukod, isang illegitimate son, mahina, umiiwas sa gulo, at walang respeto sa sariling pamilya. Kahit isang steward ng Chu ay higit ang tingin kaysa sa kanya. Tumayo si Li Tong, nagkomento na makikipagkita sila sa walang kwentang pangalawang young master ng Chu. Bihira raw ang kasiyahan sa lugar na tulad nito. Ngunit hindi kumbinsido si Li Jing, naalala niya ang bida, hindi ito mukhang mahina o takot, ito ba ang parehong taong tinutukoy ng kanyang young master? Sa ibang lugar, nagsasanay ang bida sa bagong metodo, iniisip niya ang teknik, isang saber method na tinatawag na Asher Dragon in the Sleeve, ang talam ay nakatago sa manggas, ang intensyon ay nakatago sa katawan. Kapag hinugot, ito ay parang berdeng dragon na sumabog mula sa dagat, hindi bababa sa pangalawang antas ang lakas nito. Isang di inaasahang regalo. Simple ang buong teknik, madaling matutunan, ngunit ang tunay na diwa ay nasa isang perpektong hiwa, ang pagsabog ng berdeng dragon mula sa dagat, madaling simulan, ngunit mahirap perpektuhin sa kanyang kasalukuyang estado. Biglang, isang galit na tinig ang umalingaw mula sa labas, nagtatanong kung nasaan si Chu Shu at kung paano siya nang ahas na magnakaw mula sa pamilyang Li nang hindi lumalabas upang aminin ang pagkakamali. Tumingin ang bida pababa, nakita si Li Tong, itinuro ni Li Jing kung sino ang bida. Sumigaw si Li Tong, galit na matapang ang magnanakaw na ito. Hiniling niyang isuko ng bida ang mga hidden box at humingi ng tawad, o haharapin ang kahihinatnan. Nanatiling kalmado ang bida, nagtanong, paano kung tumanggi siya? Isang gwardya ng pamilyang Li ang humakbang, nagkomento na kung hindi susunod ang bida, hindi siya makakalabas ng bayang ito ng buhay, ngunit ngumiti lamang ang bida, mariin niyang sinabi, hindi niya sila pahihintulutang makalabas. Tumawa siya. Sa isang kisap ng berdeng liwanag, ginamit ng bida ang kanyang martial skill, isang hiwa, isang pagsabog ng dragon mula sa dagat, at natamba ang gwardya. Nagulat sina Li Jing at Li Tong, tumindig ang bida, itinuro ang kanyang talam sa kanila, may seryosong tingin, mariin niyang sinabi, ang bagay na kinamumuhian niya ng husto ay ang pagkatakot, at sa malamig na tinig, nagtanong siya, may iba pa ba na gustong takutin siya?